So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At grabe si Peanut mga lodi, diba? Sabi ko nga sa inyo, ako 30% lang ako, okay na ako kay Peanut. Pero grabe yung inangat ni Peanut. Nag-call tayo ng long position 5 leverage. So times 5 leverage, no, ng 1.12. Ngayon ha mga lodi, no, 1.3. Solid. So congratulations, no, doon sa mga, syempre, no, sabi ko nga sa inyo, may paldo, syempre meron ding hindi naman 100% talaga ang trading, di ba? Tulad ng sinabi ko sa inyo, may talo, pero kung titingnan nyo, di ba? Grabe, no, grabe yung minsan kapag nag-TA ka, tapos nakita mo ang dami nun nagsisend na lahat sila nag-profit, parang nakakataba ng puso, no? Tapos kanina, no, nakita ko si Tito Vlog, no? Si Tito Vlog lagi kong pinapanood dati nung gusto kong pumasok ng future. Kaya lang siyempre hindi ko alam kung ano yung tipay, hindi ko alam kung ano yun. So kaya ang ginawa ko, gumawa ko nung parang, alam niyo na, sarili nating TA, no? Si grade 1 drawing, grade 1 TA, no? So yun yung magiging ano natin, trademark, no? Si grade 1 drawing na pang grade 1 TA. So yun, no? Pero syempre Bitcoin still, sabi ko nga sa inyo, 96,300 ang resistance dito para sa akin, 96,000 pa to 96,500. So pero hindi ako maglo-long position kay Bitcoin dahil hindi ko talaga trip, no. Pero nandoon tayo kay ETH naman, naka-spot position tayo, and then naglagay tayo dun sa Facebook natin, no, naglagay tayo ng drawing na naman na pang grade 1. Ang sinabi ko dito, parang balak lumipad na ni ETH dun sa binigay nating guhit, no. And then syempre watch out kay Pepe, no. Tinignan ko yung graph ni Pepe, parang bumubuelo na to pataas. And syempre ganun din si Peanut, no. So grabe yung Peanut, yung Peanut ang isa sa pinaka natuwa ko, no. So solid na solid. And then si Tao, no, si Tao nag-TA tayo niyan, pero hindi ko lang sinabi ko lang, pero sabi ko under monitoring. Si Fed is under monitoring pero lumipad na rin, no. So kitang-kita niyo naman, di ba? Sabi ko nga sa inyo, matuto lang kayo gumuhit at matuto lang kayo maghintay kung nasaan yung pinaka trigger price nyo, no. Wag yung hindi pa okay, hindi pa breakout, doon tayo papasok. Yun yung masama, no. Karamihan sa iba, minsan kapag nag-TA tayo, so pag nag-TA tayo na for monitoring ang ginagawa ng iba, long position na agad. So minsan na ano tayo diyan kayo nasusunog, no. Hintayin niyo yung breakout, yun yung pinaka-safe doon mga lods, no. And then syempre, huwag kalimutan ng cut loss. Once na hindi kayo nag-cut loss, possible maubos yan. Kahit na 40 win, 0 loss kayo, no, pag nagkataon yung 1, no, isang beses lang kayo matalo, madali kayo maubos pagdating sa crypto. Wag niyong kalimutan ng cut loss mga lodi, no. Ako ganun minsan nagmamanual ako, may tanong nga yung iba KGX, bakit yung pinost mo cut loss lang yun, wala namang profit wala namang take profit area dun sa pinost mo. Nagmanual ako, no, nagmanual close tayo mga idol, okay. So yun yung ginagawa natin. And then yun nga, congratulations sa inyong lahat. Ako naman ang tinitignan ko ETH ngayon, no. So I think parang eto na, kung alt season na ETH, abangan nyo din yung top 20 tokens, no, na high market cap. Yan yung mga susunod na liparan, no. And then syempre ang dami nagtatanong, KGX gustong-gusto nga namin mag-meme coin mga idol. Ako sa totoo lang, kapag nag-trade ako ng meme coin, ang baba lang, no. Kumbaga minsan 30, 40 USDT. Minsan pag trip ko lang mag 140, mag 200 USDT, yun lang yun. Pero yung kapag magti-trade ako ng pera ko, tapos gagamitin ko sa meme coin, tandaan nyo once na nagti-trade kayo ng meme coin, near gambling na yan mga lodi, no. Kumbaga ano na yan, sugal na ang dating yan, no. Para sa akin, dahil ang hirap ng meme coin mga idol, ang hirap ng meme coin, hindi ko yan kinukonsider as trading, no. Kinukonsider ko siya as gambling. Okay, tandaan nyo yung sinabi ko ang mga meme coin ay kinukonsider ko as gambling. Nandoon ako lagi kapag tulad ng sinabi ko sa inyo noon, diba, Dogecoin, XRP, ETH, SHIB, yan yung mga nasa top 10 tokens, no, na Cardano. Yan yung mga top 10 token ko. Sabi ko nga may master token nung 2022. Diba, tingnan nyo nasa na sila ngayon, diba?
Dogecoin 3.34, nasan na ngayon? Diba umabot hanggang 27. XRP from 19 pesos, nasan na ngayon? Umabot hanggang 91 pesos. BGB pa pala, no? Tingnan nyo ngayon, nasa ng BGB 11 pesos to 90 pesos, diba? Tapos Cardano, no? From 13.34, naalala ko lahat dyan mga idol. Nasa na ngayon? $1, diba? Umangat na sila, nagsiangatan silang lahat, diba? Dun sa top 10 tokens or top 20 tokens, no? I-check nyo yan. Kapag alt season, ako nandiyan ako, no? Once na lumipad ang Bitcoin na sobrang taas, katulad ngayon, diba? Ang laki na nilipad ni Bitcoin. Tapos ito yung nangyari sa altcoins, bigla nagsiliparan ng grabe, diba? Pero yun nga, mas maganda mag-observe, mas maganda tandaan yung mga nangyayari. Kung may ballpen kayo, alam ko old school yung ballpen tsaka papel, pero lagi nyo tatandaan, once na nagsusulat kayo, mas naaalala nyo kung ano yung sinusulat nyo. Tandaan nyo yan, no? Lahat ng nag-aaral, no? Tandaan nyo, importante yung ballpen at papel. Old school pero the best. Yun yan. Okay? So saludo sa inyong lahat, KGX. Congratulations sa lahat ng mga pumaldo. At yun lang naman ang angat natin lahat, no? Yung kahit pa paano maging profit yung nandito sa page natin. Okay? Sa wala pang BitGet, ayan, nandiyan lang yung link natin sa description. Sa mga magsisimula pa lang, ayun, please like and share ng video natin para at least pogi tayong lahat. Okay, sige, saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat.